King of kings, Lord of lords, we magnify your name, God. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. We adore you, mighty God. Thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord, for the air. Thank you, God, for the sun. Thank you, God, for the strength that you've given us. And thank you, Lord God, for the privilege to worship the King of glory, to worship the King of kings and the Lord of lords. Panginoon, sa aming lubos na paglapit po sa inyo, muli nagpapakumbaba po kami, humingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na inyong nakikita sa buhay namin. Linisin niyo po kami, O Diyos, na inyong buhay at banal na dugo. Ngayong oras na ito, God, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. As I pray, Father Heart God, let your presence manifest in our midst. And Father God, bless every man and woman who seek first your kingdom and your righteousness. As you promise, all these things shall be added unto you. Kaya Lord God, sa lahat ng mga kapatid namin na on the way pa papunta rito, we pray, protect them, bring them here safe and sound. And bless all the JA1 churches all over the world, the 380 churches today, Father God, who will going to worship you in spirit and in truth. Bless them all, God, and receive all the worship and praises for your name. Salamat po, and we promise your name alone will be glorified. We love you, Lord, and we praise you. At bumuhayan, O God, na uuwi po kami, matatapos ang gawain na hindi po namin dalang tagumpay. To God be all the glory forever and ever. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen, and amen, and amen. You may be seated, please. And let's declare, Luke 4:18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the anointed one, the miracle-working God. J1 Culture, sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Good morning. Thank you so much sa iyo po mga prayers na iniyo-offer para po sa amin. Thank you sapagkat sa 2 weeks namin pong wala po dito, nag-anniversary, at nag-seminar po tayo sa Adelaide, Australia, at sa Melbourne. And the Lord really moved in a mighty way. Thank you sa mga prayers ninyo. At the same time, ramdam naman po namin ni Reblin yung pong kalakasan. Nakakapagod, ngunit yun talaga ang misyon dahil doon po tayo tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya hindi man namin kayo, lagi niyo ito narinig sa akin, hindi namin kayo kasama man sa physical naming mga misyon, but because of your prayers, kayo po ay kasama-sama po namin. Thank you for the partnership sa ating pong mission all over the world. God richly bless you for that. All right. Sa oras na to, sino po ang sa kauna-unang pagkakataon ngayon lang po nakarating dito sa JA1 Church? Raise your hands, please. Yes, welcome, welcome. Welcome po kayo sa JA1 family. The Lord bless you. Ang inyo pong dinaluan pong church, ito po yung non-sectarian full gospel Christian ministry. At hindi po pinag-uusapan na religion po dito sapagkat religion has no power to save your soul in hell. Ang pinag-uusapan dito ay ang full gospel, ang buong Biblia na siyang kailangan ng tao. Ang Biblia po ay
book of instruction before leaving earth. Kaya bless kayo dahil na-invite po kayo na yung mga kaibigan. Naniniwala ko na ang Diyos ay may dakilang layunin sa buhay po ninyo. So makinig po kayo mabuti at maging sa lahat ng mga second-timer at sa mga bago nating mga kapatiran, welcome to the J1 family. This is our home. This is our family. Kaya palapakan natin ng Lord sa lahat ng mga first-timer. At mamaya after ko po mag-preach, kayo po pupunta sa ating pong consolidation room para makilala po namin kayong mabuti. Alright? So are you ready today? Praise the Lord. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is about the urgency of mission. Anong ibig sabihin ng urgency of mission? Ang tawag po sa Tagalog ay matinding pangangailangan sa mission. Matinding pangangailangan sa mission. Yan. Alam niyo mga kapatid, pag pinag-usapan na po natin ang Diyos, ay meron po siyang tinatawag na mandate, utos sa atin, na sumusunod po sa Kanya. At masasabi mong sumusunod ka sa Kanya kapag naintindihan mo ang Kanya pong utos sa atin. Alam niyo ba kung bakit? The harvest cannot wait. Hindi po natin ikangay mapigilan kasi ang anihan ay hindi maaaring ipagpaliban. Kapag hindi po natin naani ang bukirin na hinog na, ito po'y magpapatak, ito po'y mabubulok, at hindi mo ito mapapakinabangan. Kaya, ang sabi ng book of Matthew chapter 9, verse 37 to 38 says, Then he said to his disciples, The harvest truly is plentiful. Napakadami, sabi niya, but the laborers are few. Pero mga manggagawa ay kaunti lang. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Kung paano hinog na ang mga anihin, kakaunti daw po ang mag-aani. Kaya manalangin tayo na magpadala ang Diyos ng maraming mga mag-aani. Alam niyo mga minamahal, ang misyon, pagdating po sa Diyos, the mission of God is not an option for the church. Yes, it is an urgent divine assignment. Sabi natin, divine assignment. Kaya si Jesus consistently emphasized that time is limited. Soul are precious. Ang mga kaluluwa ay napakahalaga. Higit pa po yan kaysa anumang kayamanan sa mundo. The harvest is ready. Nakahanda na po. Kaya every believer is called to participate. Bawat born-again Christian ay tinawag para mag-participate in God's mission of reaching the lost. Kasi kapag hindi po natin naintindihan ang kaligtasan na mayroon po tayo, hindi rin po natin alam kung paano ito ibahagi sa ibang tao. Ulitin ko muli. Kapag hindi mo naintindihan ang kaligtasan na mayroon ka, at doubtful ka sa kaligtasan na ini-offer ng Diyos sa iyo, at sinabi mong tinanggap mo ito, hindi mo rin maibabahagi sa iba ang kaligtasan na sinasabi ng Panginoon. Pwede ko bang makita ang mga kamay ng mga taong tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo? Thank you. Sino naman ang naintindihan niya ngayon na siya ligtas na? Okay. Dahil unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Lantaran pong sinasabi ng Panginoong Yesus na kailangan ng tao ay may panganak na muli para siya ay makarating sa kaharian ng langit. Ngayon, bilang isang taong ligtas, ipinakita ng Diyos tulad po sa kanyang mga disipulo, ang maraming mga tao na handa na po itong
aanihin. Kaya sabi niya, manalangin kayo na ang Diyos ay magpadala ng mga mag-aani. At sino yung mag-aani na yon? Example po niyan ay yung tao na nagbahagi ng salita ng Diyos sa iyo. Siya ang ginamit ng Diyos para ikaw ay anihin. At ikaw ay madala sa kamalig niya. At ikaw din ay maligtas. At bilang isang tao rin na naligtas, kailangan mo rin maging tagapag-ani ng ibang mga taong nasa labas na hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya, very consistent ang pag-i-emphasize ng Panginoon na ang oras po ay masyadong limitado. Ang souls, ang kaluluwa ay napakahalaga. Naalala niyo muli ang sabi ng Mark chapter 8 verse 36 after 37. Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong kayamanan. Tanda mo, ang buong kayamanan na hindi lang po kayamanan ng mga kinuha ng mga korap. Na example ay sa flood control. Alam niyo, hindi lang po bilyon ang halaga ng mismong kaluluwa. Hindi rin lang po ito trilyon. Ito po hindi kayang bayaran ng salapi at ginto at pilak ang mismong kaluluwa. Dahil ang pinambili lamang po sa kaluluwa ng tao para mawala siya sa kamay ni Satanas ay ang nag-iisang anak ng Diyos na si Jesucristo na natigis ang kanyang dugo para iligtas ka at iligtas ako. Kasi kung sa kayamanan maliligtas ang tao, edi mapalad na yung mga mayayaman na maraming mga ginto at mga bilyonaryo. No. Kaya sinabi niya, anong mapapala na isang tao makamtan man niyang buong kayamanan ng sanlibutan kung ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay mapapahamak? Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? The urgency of mission. Ang ibig sabihin po ng urgency means requiring immediate action or attention. Itong mensaheng ito ngayon sa ating lahat ay nagbibigay po sa atin ito ng atensyon. Binibigyan kayo ng pagkakataon na maintindihan ang pagkakatawag ng Diyos sa inyo. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang mission ay urgent because people need salvation. Sabi natin muli, salvation. Kailangan ng tao ang kaligtasan. At ang panahon po ay napakaikli. Bakit maikli ang panahon? Hindi nyo ba namamalayan? Parang kahapon lang tayo nag-celebrate ng Christmas, bagong taon. Ngayon, kalahating taon na po. Sa darating na araw, Pasko na uli. Hindi natin mapigilan ang ating pagtanda. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na. Tayong lahat ay tatanda. Ano man ang mga kororete at lahat ng pagpaunat ng iyong mga mukha at balat, hindi mo kailanman maitatanggi, madadagdagan at madadagdagan pa rin ang iyong edad. At ang buhay sa mundong ito ay sadyang maikli dahil hanggang 120 years lang ang buhay natin. Nagugulat nga ako, yung iba hindi na po nakakaabot ng kalahati, hindi nakakaabot na 60. Yung iba nga hindi po quarter man lang nawawala na sa mundo. Bakit? Maikli sadya ang buhay ng tao. Time is short. And Christ has commanded us to go into all the world. Kaya ang church cannot afford to delay the Great Commission. Kaya hindi pwede na i-delay natin ang Great Commission. Ano yung Great Commission? Go and
make disciples. Ang hangarin ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ka nabahagi na ng salita ng Diyos. Huwag kang magtaka kung bakit ka ini-invite ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na umatin sa church. Kasi yun ay kanilang pagtugon sa Great Commission. Yun ay tugon nila sa pagmamahal nila sa Diyos at ito ipinapadama nila sa tao. Why? Hindi po sila kailanman mag-share ng words of God kung hindi sila ligtas. Sino dito ang mga ligtas na? At dahil ligtas ka, ibahagi mo ang kaligtasan na mayroon ka. No delay. Bakit? Yung tao ay may buhay. Pwede na siyang mamatay sa darating na araw. Baka hindi mo maabutan. Bakit? Ang kamatayan ay parang magnanakaw na dumarating. Kaya redeeming the time ang tawag po dyan. Kaya una, bakit tinawag itong urgent? The command of Jesus Christ is urgent. Utos po niya ito. Ano bang sabi niya? Ang iniutos ni Jesus ay kailangan agaran. Agaran daw po. Dapat tuparin. Kaya, kung utos ito ng Diyos, go. Kung mahal mo si Lord, go. Then ang way ng pagbibigay at pagpapadama ng pagmamahal sa Diyos ay sa iyong kapwa. Kasi ang sabi ng Bible sa 1 John chapter 4, verse 19 to 20, sinasabi mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo. Paano masabing kaya mo mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang tao mismo na nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin? At how can you prove to the world that you are saved kung wala ka rin naman talagang pagmamahal at concern sa ibang tao para sila din ay maligtas? May kausap pa ba ako dito? This is urgency. Kaya Jesus did not say, wait. Wala siya sinasabing, maghintay muna kayo. Or considerate. Or kaya, you need to consider it. He commanded us to go. Go. The Great Commission is not a suggestion, but a divine mandate. Ito ay dakila, banal na utos ng Diyos sa iyo at sa akin. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Baka yung tao na itinuturo ng Diyos sa iyo na dapat na maligtas, mabahagi ng words of God, ay mamamatay na pala bukas sa darating na araw. Don't delay. Say it. Kaya ang Great Commission doon sa sa mga disciples niya sa book of Mark chapter 16 verse 15, go and preach the good news. Please, huwag niyo din pong iisipin mga minamahal, mga anak, na ang mga pastor lang at mga leaders, life group leaders lang ang pwede mag-preach. No. Ikaw at ako ay may bibig na mag-share ng words of God at ikay magiging blessing sa mga tao na makakarinig ng sasabihin mong salita ng Diyos. Huwag niyong sasabihin, sila na lang mga pastor, trabaho nila yon. Kami, basta atin lang kami, magbibigay lang kami ng tithes and offering, okay na yun. No! Walang nakalagay sa Biblia na mga pastor lang. Ang tungkulin namin, patatagin namin kayo. Pero ang sadyang mamumunga, tayong lahat. Hahayo kami, hahayo din kayo, dahil hindi mo alam, bukas pala pastor ka din. Hindi mo alam, bukas, ikaw pala ebanghilista. Do you not know na ang tao na nabuborn again sa pamamagitan natin
nagpapasalamat sila sa Diyos? Please listen. Ako mismo, lagi kong naalala yung aking spiritual mother. Yung tao na nag-share sa akin ng words of God. No, ako'y nagtatrabaho pa. Na nung una, ayaw ko siyang pakinggan. Pero nung napakinggan ko, napagbigyan ko, grabe, yun pala, siyang instrumento para maligtas ako, ma-born again. At dahil sa kanya, nagkaroon ng Apostle Bishop Art ngayon. Hindi nyo alam. So yung spiritual mother ko, mas mataas ngayon ang aking katatayuan kaysa sa kanya. Pero, siya ang instrumento. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa kanya at hindi ko pwede i-deny. She is my spiritual mother. Maniwala po kayo, lahat kayo na nakapagbahagi ng words of God at may na-born again sa pamagitan ng buhay ninyo, hindi na mawawala sa puso at isipan ng tao na yon na ikaw ang instrumento ng Diyos, kaya sila na born again. Let us fulfill the mission. Number 2, the harvest is ready now. Bakit ready now? Handa na ngayon. Bakit? Ang sabi ng John chapter 4 verse 35, lift up your eyes and look at the fields. Itingin mo, igala mo ang iyong mga paningin, ang iyong mga mata. Tingnan mo ang bukirin. Handa na. Sila hinog na. Handa ng anihin. Alam nyo, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, handa na yun. Huwag mo na ipagpabukas. Sharean mo na sila. Ipakita mo ang pag-ibig ng Diyos na naramdaman mo at maniwala ka. Yung tao pong yun, pag nadala mo kay Lord, ang Diyos ay sasayaw sa langit kasama ang kanyang mga banal na anghel at magdiriwang sapagkat mayroong nasa kadiliman na nawala sa kadiliman at napalipat sa kaliwanagan. Kaya tinuro ni Jesus Christ that there is no time to postpone. Sabi mo, no postponed. Walang postpone pagdating po sa harvest. Dahil kapag na-delay ka, magpapatak. Napansin niyo maraming mga prutas na kailangan ng anihin, pero pinagbaliban, kinaumagaan, pumatak na, nabulok. Ganon din po yun. Kaya nga may impyerno eh. Yun ang pupuntahan ng mga taong hindi mo nadala kay Lord. Souls are ready to receive the gospel. Maniwala po kayo, bibihira ang tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kayo lang ang nag-aalangan. Pero ang totoo, nakahanda sila. Napansin niyo pag Diyos ng usapan, ang mga tayo tumatahimik. Alam niyo, natutuwa ako sa ating mayor dito eh. Lagi ko sila sinesharean ng words of God. At ngayon, natuwa po ako, idiniklara niya sa city na ito. Ang sabi niya, nung ito inihandog natin kay Lord, naintindihan nila mag-asawa. Kaya sinabi po ni Mayor Marvy, dineclare niya, ang Batangas ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Hallelujah! Hindi lang yon. Ang kanyang sinabi, hindi lamang po payaman na payaman, ito'y paunlad ng paunlad. Kapag mayor ang nagsabi po noon, ang spirit pong yun magpo-flow sa mga barangay officials. Idideklara din nila. Kaya maraming mga barangay captain ngayon, bago magsimula ng session, dinideklara nila, ang aming barangay ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad. Kaya ganun din po tayo, ideklara natin sa ating mga pamilya, ang aking pamilya ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, paunlad ng paunlad.
At maniwala kayo, papatulan ng Diyos ang bawat sasabihin ninyo. At sinabi ko sa kanila, kapag ang lahat ng mamamayan ng Batangas, pati ng buong probinsya, pati ng buong Pilipinas, ay na-born again, walang korap. Walang korupsyon. Walang ghost project. Walang gahaman sa pera. Walang problema. Walang durugista. Walang sugalan. Lahat masisipag. Ang buhay ay paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. At payaman ng payaman. Kaya nga, mga minamahal, ito yung confession ko lagi. Makinig kayo mabuti mga anak. Ang confession ko, kapag lahat ng tao ay maborn again, at gusto ko maborn again, mawawalan ng problema ang ating pong bansa. Come on. Why? Ang ibig sabihin ng na born again, mayroong fear of the Lord. May banal na pagkatakot sa Diyos, kaya hindi ang gagawa ng masama. Tanungin mo yung katabi mo, narinig mo yon? Kaya walang born again na corrupt. Amen? Wala ni born again na manloloko. Wala rin born again na tamad. Kaya paganda ng paganda ang buhay. Come on, give glory to the living God. Kaya nung sinyer ni Jesus Christ doon sa isang Samaritana, sabi ng Samaritana, sino po ba ang Messiah? Ako ang Messiah, sabi ni Jesus. Nagulat po ang Samaritana, tuwang-tuwa, umalis kagad. Ibinalita kagad sa kanyang barangay. At nagulat na si Jesus, dumating ang napakaraming tao kasama-sama ng Samaritana. Sumampalataya lahat sila kay Jesus. Tandaan mo, invitasyon, sharing, ipakilala mo si Jesus, ang pagpapakilala mo sa kanila, siya magbabago ng buhay nila. Dahil ang pwede lang magbago sa buhay ng tao, wala iba kundi si Jesus. Amen? Number 3, human life is temporary. Kaya kailangan ng urgency. Ang buhay natin po ay maikli lamang. Yes, maikli lamang ang buhay ng tao. James chapter 4, verse 14. For what is your life? It is even a vapor that appear for a little time and then vanished away. Ang atin daw pong buhay ay para lang po itong hininga. Para lang po itong, vapor, yung singaw. Para lang singaw. Na mamaya may wala na. Mga minamahal, marami na tayong nakilalang tao na ang lulusog, ang lalakas, walang sakit. Nabalitan na lang natin, wala na. Ganun po yung buhay. So, samantalahin natin. Samantalahin po natin ito. Yes, our opportunity to share the gospel is limited because life is brief. Napakaikli ng buhay ng tao. Hindi katulad ng unang panahon umaabot ng 950, 930. Umaabot ng 500, umaabot ng 300. Napasin niyo, paikli ng paikli. Tapos hanggang naging 120. Ngayon, napas lalong umikli. Kaya please, kaya Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang sinabi niya doon sa kanyang salita, ang buhay
ay sadyang maikli. Kaya sabi niya, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Salamat dahil nagbigay ka ng panahon kay Lord. At ito ang panahon mo. Habang malakas ka, magpagamit ka na sa ating Diyos na buhay. At ikaw ay kanyang lalong pagpapalain. Amen? So, tingnan niyo mabuti. The thief on the cross had only moments left in his life. Nung nakapako si Jesus, yung dalawang magnanakaw, nasa kaliwat kanan. Anong sabi nung isa? Iligtas mo sarili mo, Jesus, at iligtas mo rin kami. Ang sabi nung isa, huwag kang ganyan. Tayo ang dapat parusahan dahil tayo ang magnanakaw. Pero si Jesus ay hindi. Tapos sabi nitong malapit nang mamatay. Kasi mamamatay na siya talaga. Then nakapako na rin eh. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo po ako pag naghahari ka na. Nakita ni Jesus ang kanyang humility. Instantly, sabi ni Lord sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi sinabi ni Jesus Christ na, abay, bumaba ka muna dyan. Manilbihan ka muna. Dahil napakasama mo. Walang sinabi si Jesus. Ang kaligtasan po ay immediate. Agadan. So, ang ibig ko rin sabihin, yung mga kamag-anak ninyo at kaibigan, kapitbahay, hindi mo alam kung buhay pa yan bukas. Kaya, samantalahin mo ang panahon. Hindi mo rin alam kung malakas ka bukas. Kaya huwag mong ipagpapabukas ang oras na kailangan ka ng iba. Serve God. And the Lord promised this. Ang tao na makapagdadala ng kaluluwa sa kanyang paanan, siya'y magsasaya at ikaw ay tiyak na kanyang gagantimpalaan. Say hallelujah. Praise God. Kaya, number 4, the return of Christ is drawing near. Kaya kailangan daw po natin samantalahin kasi ang pagdating na raw ni Jesus ay napakalapit na. Listen carefully. Katatapos lang po ng lindol sa Mindanao. Gaano karami ang namatay? After that, nabalitaan natin ang Venezuela. Twin killer quake. Libo-libo ang namatay. Yung building na matatatag, ang tataas, of course, yun po ay pasado sa engineering na yon ay hindi basta-basta magigiba. Pero tatandaan ninyo, nagiba lahat. Nasaan ang pinagmamalaki ng mga inhinyero na ang kanila pong building na itinayo ay hindi magigiba? Nakalagay na po sa Biblia. Lahat ay guguho. Therefore, kung lahat ay guguho, meaning to say, lahat ng gawa ng tao ay walang magagawa. Ang point ko dito, hindi mo alam ang bukas. Tulad noon, natutulog sila, nagsasaya sila, lumindol. Patay. Nag-collapse ang building. At yun yung mga signs na malapit na dumating si Lord. Lumilindol, nagkakagera. Gaano na karami ang namatay sa gera? What else? Ang mga tao ay patuloy na pasama ng pasama. Nakalagay din po sa Biblia na sa huling panahon, ang mabuti lalong magpapakabuti at ang masama ay lalong magpapakasama. Lahat ng signs ng pagbabalik ni Jesus Christ ay nandiyan na. So anytime
magra-rapture. So get ready. Why? Lahat ng signs ay nandiyan dyan. Tingnan niyo ang book of Matthew chapter 24. Sabi ni Jesus Christ, nung tinanong siya ng mga alagad niya, Lord, ano po bang palatandaan ng inyong pong pagbabalik? Sabi nga niya doon, chapter 24, verse 1 up to 3. Oh, nakikita niyo ba ang mga gusaling yan? Oh, tandaan ninyo, lahat ng yan ay guguho. Lahat yan ay guguho. At pagdating ng verse 3, 4, and 5, isa-summarize ko lang. At ito mga palatandaan ng aking pangalawang pagbabalik. Na mag-iingat kayo dahil maraming paparito sa aking pangalan. Magpapanggap na sila mga propeta. Magpapanggap sila si Kristo. Which is, example po niyan ay si Kibuloy. Siya daw po ang anak ng Diyos. Siya daw po ang Diyos, tagapagligtas. At marami pang mga antichrist na hindi tinatanggap. Bagkang sa church ay hindi tinatanggap na si Jesus ay Diyos. Kulto ang tawag po doon. So, maraming mga antichrist. What else? Magkakaroon ng gera, kingdom against kingdom. Kaya kingdom against kingdom, kasi ang Middle East, puro kingdom. Puro hari. Nation against nation. Bansa laban sa kapabansa. Dahil ang Russia at saka ng, ano yung isang kalaban ng Russia? Ukraine. Bansa. So, ito yung mga palatanda ng pagbabalik ng Panginoon. So, since na ito'y nakikita na natin, at lilindol sa iba't ibang dako, do you not know na hindi lang 1,000 lindol ang nararanasan sa buong daigdig araw-araw? Walang makakapagpalindol ng mundo, kundi ang Diyos lang. Nagpaparamdam siya, kaya niya iniyayanig. Nagpaparamdam siya para sabihin ng mga tao, talagang Diyos lang. Ang tawag doon ay act of God. Bakit matindi ang mga bagyo? Bakit may tidal wave? Lahat ng ito ay signs ng pagbabalik ni Jesus. Dahil gusto ng Lord na ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya dahil wala naman talaga makakapagpalindol kundi ang Diyos lang. At gusto ng Lord na maniwala ang mga tao sa Kanya na parusahan niya ang dapat niyang parusahan. Maski sa mundong ito, siya lamang ang may kapangyarihan magpadala ng hangin. Alam niyo, galing po kami sa Italia. Saan ka nakakita? Summer na, kumulimlim ng konti, pumatak ay yelo. Ngayon, summer doon. Sa lugar naman ng Australia at sa New Zealand ay winter. Ano nangyari? Ganon kakapangyarihan ng ating Diyos. Summer dito, winter dito. Summer dito, winter naman dito. Ang point ko dito, ang Diyos ang nagpapagalaw sa daigdig. May Diyos talaga na nagpapagalaw sa mundong ito. Kailangan mo siyang paniwalaan. At kung nagawa niya ang mundong ito, ginawa din niya ang langit para puntahan mo at puntahan ko na siyang gantimpala sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga minamahal, ito yung time natin. Huwag niyong kailanman mamalitin o babaliwalain ang mga lindol na yan. Ang pagputok ng bulkan, saan ka nakakita? Sige, bumilog kayo ng malaki. Ganito lang. Gumano lang kayo. Isa pa. Yan. Sa gitna, bumilog po kayo. O ilan ang nagawa niyong bilog? Isang malaki at isang maliit. Alam niyo na sa gitna, yun ay apoy. Apoy po ang gitna ng mundo. Kaya po pag lumilindol ay lumalabas yung apoy at yun ang tinatawag na bulkan. Sino nakagawa ng apoy sa gitna ng mundo?
At di ka Diyos lang. Kaya totoo talaga ang Diyos. At alam nyo kung paano yung dinesign ito? O, bumilog kayo doon sa gitna ng malaki at ng maliit. Ang tawag naman dyan, yun ay rock, puro bato. O bumilog uli, papunta sa pinakamalaki. Yun naman po ang tubig. At pagkatapos noon ay lupa. Anong kontrol po niyan? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang earth na ito na ang mismong gitna ay mismong apoy. Ito ay gagamitin niya para magpadama siya na kapag pinalindol niya, lalabas ang apoy. At pwede rin niyang pabukahin ang lupa. Tulad ng ginawa niya sa panahon ni Moses. Bumuka ang lupa, nilamon ang mga reclamites, mga reklamador. Sila Korah, Abiram at si Dathan. Mga lumalaban sa mga kay Moses at hindi naniniwala sa Diyos. Nilamon, yun po yung facts na mayroong Diyos na kaya niyang parusahan ang mga tao na palalo at kaya naman niyang i-bless ang lahat ng tao na sumusunod sa Kanya. Kaya sobrang makapangyarihan ng ating Diyos. Now, pinangako ng Diyos, ang mundong ito ay magugunaw sa pamamagitan ng apoy. 2 Peter chapter 3, verse 3 onwards. Pinangako niya, magugunaw ang daigdig sa pamamagitan ng apoy. Since na yun ang mangyayari, ano ang pag-asa natin dito? Ang pag-asa lang natin lahat, mga minamahal, ay ang pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan doon sa New Jerusalem sa langit. So please, huwag niyong mamaliitin o babaliwalain ang inyong pagiging born again. The Lord give you the promises. And these promises, you have an eternal life in heaven. Come on, give glory to the living God. Sa mga minamahal, ang salvation ay tinitiyak. Yan ang reason kung bakit we need to share the gospel. Urgent ang mission pong ito. Kaya sabi ng Romans 13, verse 11, now is the high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. Ito na raw po ang panahon. Kailangan na raw po natin gumising sa ating pagkakatulog. Sapagkat ngayon, ang kaligtasan ay mas malapit na kaysa noon. Noong ako may bagong born again, noon nabasa ko po ang mga ito, ako'y excited. I-share ang gospel. Gusto ko ma-born again na lahat ng tao. Eh ngayon, 64 na ako. Hindi pa dumarating si Lord. Alam niyo ba kung bakit? Ang sabi ng Panginoon, bibigyan niya, sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi pa niya ito tinutupad. Dahil binibigyan niya muna ang lahat ng tao na magbalik loob sa Kanya sapagkat ayaw niya na sila ay mapahamak. Grabe na to. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. See? Hindi pa rin niya ito tinutupad. Dahil binibigyan kanya muna ng pagkakataon magbalik loob sa Kanya. Tingnan niyo ang verse 10. Ang sabi ng verse 10, ng 2 Peter chapter 3, okay, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Ibig sabihin, hindi mo inaasahan. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang
mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Mawawala daw lahat po ito. Yung kayamanan mong tinatago mo, yung kayamanan ng mga politiko, mawawala po lahat yan. Matutunaw lahat. Ginto mo, mawawala lahat yan. Bakit? Ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. At kapag ikaw ay na-rapture, kinuha tayo ng Lord sa isang kisap mata, lahat ng meron tayo, maiiwan na lahat yan. So, the return of Christ is drawing near. Samantalahin na natin ang pagkakataon. Kaya the approaching return of Christ creates urgency for evangelism and discipleship. Kaya urgency, magpatuloy na po tayo. Huwag na tayong pagpatumpik-tumpik. Kayo pong lahat, tayong lahat na matatanda na, magpatuloy po tayo. Huwag sabihin na, kami matanda na, hindi na kami makakayo. No! Magpatuloy ka. Tingnan yung Sister Lusing. Siya po'y may edad na, pero ang kanyang piniling ministry ay dalawin at pangaralan ang mga nasa bilanggo. Gaano karami ang kanila ngayon na bautismuhan ng mga nasa bilangguan? Ang dami. That's why Matthew chapter 24 verse 14 says, bago dumating daw si Lord, ipapangaral ang mabuting balita sa buong daigdig bago dumating ang wakas. Dahil bibigyan ng Diyos ang lahat ng taon pagkakataon na magbalik loob sa Kanya sapat ayaw niya na sila ay mapahamak. Seryoso po tayo dito. Hindi ito sarswela. Seryoso po ito. Dahil ang ating Diyos ay totoo. Tingnan ninyo 1 Peter chapter 4 verse 7. Ang sinabi niya doon, malapit na ang wakas. Ano raw? Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at manumbalik. Tama ba yung sinabi ko? Sabi niya, at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. O, tingnan yung Revelation 22 verse 12. Gusto ko lang malapit ako matapos. Revelation 22 verse 12. Sabi niya, at sinabi ni Jesus, makinig kayo. Sabi mo sa katabi, makinig ka. Kaliwat kanan, sabi mo, makinig ka. Darating na ako. Ano sabi ni Lord? Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpala ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kapag kayo lahat ay naglilingkod sa Panginoon, gagantimpalaan tayo. May pinangaso si Lord sa atin. May pinangako siya, hawak niya ang gantimpala. Praise God. Therefore, sa paglilingkod mo ng mismong may iba yung kagalakan at pagmamahal, lahat ng yan ay gagantimpalahan ng ating Diyos. I believe, hindi lang po yun sa langit. Sabi niya, babalik siya. I believe, maski na sa panahon natin, habang hinihintay natin siya, habang naglilingkod, gagantimpalaan ka nang hindi mo kailanman inaasahan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pinangako niya ito. Number 5, the love of Christ compels us. Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa atin. Kaya, sino mahal ni Lord dito?
Sino minamahal ni Jesus? Sino nagmamahal kay Jesus? Ang pagmamahal ng Diyos na yun, ang siya nag-uudyok sa iyo at sa akin na humayo ka. Hallelujah! Ibahagi mo ang kaligtasan na taglay mo. Hayaan mo na maligtas ang maraming kaluluwa na katulad mo at katulad ko. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. For the love of Christ compels us. Yes. Kaya nga ang ating pong mission is driven not by obligation alone, but by the love for God. Sino muli nagmamahal kay Lord? Kung mahal mo siya, ang obligasyon mo ay iyong gagawin. And compassion for the lost. Mahabag ka talaga sa maraming mga nawawala. Kaya for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. Romans chapter 5, verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong kayo'y makasalanan pa. Jude 22 to 23. Alam nyo, sabi ni Apostle Jude, sa verse 22 to 23, anong term niyang ginamit po dyan? Kaawaan. Ano sabi niyo ulit sa 22? Grabe. Please, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Verse 23. Sabay-sabay, go! Agawin ninyo ang mga hatulan sa apoy ng paghuhukom. Kaya nga sa J1 Church, dahil wala pa pong paghuhukom, ang maraming kaluluwa nandiyan sa dilim. At nai-encounter natin sila sa buhay ng mga itong pinapasukan nila. Sila po ay nauhugot natin sa dilim at sila ay napapatanggap natin at sila ay pumupunta sa kaharian ng Panginoon. Kaawan ninyo ang may halong pag-iingat. Nang may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo kahit ang mga, sabihin nga ninyo, kahit ang mga damit nilang dahil sa kahalayan. Guys, please, and the last one, the Holy Spirit empowers the mission. Huwag kang mag-alala. Pag ikay lumakad, maglingkod, sasamahan ka ng Banal na Espiritu Santo. Iingatan ka niya, pagpapalain niya ang buhay mo, i-anoin ka niya, magiging blessing ka sa marami. That's why never, never, never think that you are alone. God, the Holy Spirit, will accompany you wherever you go. It is because He promised this. Wherever you go, I am with you always to the very end of age. That's why you are super blessed today. Dahil nalaman mo, tinawag ka ng Diyos. Hindi lahat ng tao itatawagin ng Lord, pero ikaw tinawag na ng Diyos. Kaya magpatuloy ka. Huwag manghihina. You have the Holy Spirit. Acts chapter 1, verse 8. You will receive power when the Holy Ghost will come upon you. Kaya God never intended us to fulfill the mission through human strength alone. He gave us the Holy Spirit. Ikaw at ako, kaya ikaw ay kanyang gagabayan. Now, these are the practical application para ikay magamit ng Diyos mightily. Pray daily for the lost. Please, ipag-pray niyo lagi ang mga nawawala na sila ay maliwanagan, maborn again. Abutin niyo sila. Pangalawa, share your testimony wherever possible. I-share mo ang iyong patotoo na binago ka ng Diyos para sila din ay magkaroon din ng pag-asa. Support missions and missionaries.
Magpatuloy kayo sa pagsuporta sa mga missionaries natin para sila makahayo kung saan man. Number 4, disciple nyo believer. Please, mag-disciple din po kayo. I-multiply nyo yung mga sarili. Maglingkod po kayo. Number 5, train and send workers into the harvest field. Kaya dito po sa ating church, marami po tayong mga trainings na ginagawa. Gusto namin kayo lahat maturuan kung lahat tayo na nandito ngayon, look at me here, kung lahat tayo na nandito ngayon ay magpapaturo at kayo po ay handa na maglingkod sa Panginoon, tuturuan po namin kayo para sabay-sabay po tayo na mag-harvest ng napakaraming kaluluwa na nasa ating pong kapaligiran. Sino handang maglingkod kay Lord? Parang dito lang ang kausap ko. Sino gusto maglingkod kay Lord? Maglingkod tayo ha, please. Number 6, never postpone. Ulit. Yes, never postpone opportunities to preach the gospel. Ang dami tayong mga doktor po dito nag-share ng Word of God. Pati na mga lawyers natin nag-share sila ng Words of God. Pati mga businessmen and women natin nag-share ng Word of God. Hindi nila pinopospone. In conclusion, the mission is urgent because the command is clear. Ikaw at ako inutusan ng Diyos. Very clear. Na maghayag ng mabuting balita. Pangalawa, the harvest is ready. Nakahanda na ang mga anihin. Huwag mo sabihin, wala kang anihin. Nakahanda na mga anihin. Pangatlo, life is short. Dahil maikli ang buhay, magpagamit ka. Abutin mo sila. Dahil maikli din ang kanilang buhay, agawin natin sila. Pangapat, Christ is coming soon. Dahil marapit na dumating si Lord, no delay. Nandiyan na lahat ng mga signs ng pagdating niya. Panglima, God's love compelled us. Yes, ang pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa atin. At ang pang-anim, the Holy Spirit empowers us. So the question is not whether the mission is urgent, but whether we will respond with urgency. Tumayo mo tayong lahat. Ngayon, alam mo na mahalaga ka. Na born again ka dahil ginamit ng Diyos ang ibang tao. Ngayon, magpagamit ka din. Once you respond, God will bless you more. Here I am, use me for your glory. Lahat ng in love kay Lord. Sabi mo sa Kanya, Lord, gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan. I just want to say, I love you. Come on, sing it. I just want to say, I thank you, Lord, for all the things that you've done in my life. Here I am, I'll serve you more. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, to do your way. I give it all to you, my Lord, my King. Here I am, I'm
na sinasabi mo sa Diyos na ikay magpapagamit sa Kanya at mamahalin mo siya. Sing it again. I just wanna say I love you. I love you, Lord. I just wanna say I thank you, Lord, for all the things that you've done in my life. Here I am, I will serve you more. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, to do your will. I give you all to you, my Lord, my King. Here I am, I will follow you. Here I am, use me for your glory. Here I am, I will praise your name. Here I am, I will do what you want me to do. Yes, my life is yours. One more time, lift up your hands. Here I am, use me for your glory. Here I am, I will praise your name. Here I am, I will do what you want me to do. 'Cause my life is yours. Cause my life is yours. I'm for you alone. Close your eyes habang nakataas ang iyong kamay. Ngayon, hindi mo lang ito inawit na galing sa puso. In fact, galing sa isipan mo ito at mula sa iyong kaluluwa na ikay maglilingkod sa Kanya. Ang Diyos ay masaya dahil ikay tutugon sa Kanyang utos that you will go and make disciples, na ibabahagi mo din ang kaligtasan na iyong naranasan sa Kanya. Sa oras na ito, sabi mo, Lord, gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan. Patawad po sa lahat kong pagkukulang sa iyo, sa mga kasalanan ko. Linisin niyo ang buhay ko na iyong banal na dugo. Lord Jesus, sa oras na ito, inaamin ko, marami akong pagkukulang. Patawad po. Lord Jesus, linisin mo ako ng banal mong dugo. Maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas ng buhay ko. Tulungan niyo po ako maibahagi ang iyong mabuting balita. Gamitin niyo po ako para sa kaligtasan ng iba. Lord Jesus, puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Lord, my life is yours. My life is yours. Habang ikay nakapikit, pwede bang manalangin ka mismo, ipanalangin mo yung mga tao na gusto mong madala kay Jesus? Sige, alam mo na yung mga nasa isip mo. Alam mo na yung mga tao na gusto mong dalhin kay Lord. Mention their name at sabihin mo kay Lord na yun ang mga gusto mong madala sa kanyang paanan.
Lord, narinig po ninyo yung mga pangalan na mga gusto nilang dalhin sa impanan. Ngayon pa lang, O Diyos, touch their heart. The ones na in-invite, na sharean ng Word of God, yung mga taong yun, bukas kaagad ang kanilang isipan at puso para tanggapin ka bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, salamat. Hinihiling ko din, Lord, bigyan mo ng kalusugan ang lahat. Bigyan nyo ng kagalingan ang may sakit karamdaman. At inaalis ko ang sakit. Lahat ng pananakit ng ulo, pananakit ng dibdib, maging sa puso, maging sa baga, kidney, maging sa bato, atay, maging sa dugo, high blood pressure, pati sakit ng paglabnaw ng dugo, pati na ang blood sugar na excess. Lord, pagalingin ninyo ang inyong mga lingkod. I declare, kayo'y lingkod ng Diyos na buhay. I'm declaring divine healing be upon you now. Receive it. Maging kayo man lahat na nasa online, I speak divine healing upon you because you're willing to obey. The Lord will protect you. His Holy Spirit will remain in you and you'll be used by God in a mighty way. I declare it now. At wala din maghihirap ni isa man na narito, mabubuhay kayo ng may kasaganaan. This is my declaration to all of you. Go and make disciples. Be a good servant of God. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. Receive your blessings now. Praise God. You may be seated. Praise the Lord.